Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po ngayong gabi. Yun, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod na pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At unahin na po natin si Shoutout kay Jeps, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1846 hanggang 1850. Nang kumpiyansa itong sinabi ni Master Wang, naging mas makapangyarihan at dominante si Zhong Tianli. Tumayo, ang masamang espiritu ay nagsabi, Master Wang, huwag mong pabayaan ang babaeng ito, gusto kong mabali ang kanyang binti. Sa kaibahan, si Jiang Yingying ay walang takot sa kanyang mukha, kahit na may paghamak, dahil hindi niya pinapansin ang tinatawag na Master Wang. I also advise you not to meddle in your business. Otherwise, I'm afraid na mawala ang reputasyon mo bilang master. Sabi ni Jiang Yingying. Nagbago ang mukha ni Master Wang. Hindi niya akalain na hindi lang walang utang na loob ang dalaga, pati na rin ang yabang na hindi man lang siya pinansin. Malamig na huni si Master Wang at sinabing, dahil napakasungit mo, huwag mong sisihin ang aking mga tauhan sa pagiging walang awa. Huwag kang maawa, kung hindi ay masyadong boring, mahinang sabi ni Jiang Yingying. Ang mapanglait na ugali ni Jiang Yingying ay lubos na ikinagalit ni Master Wang. Sikat na sikat siya sa martial arts circle ng Yanjing. Ngayon siya ay hinamak ng isang batang babae. Kung hindi niya ito tinuruan ng masakit na leksyon, mapapahiya si Master Wang. Kung hindi mo alam, ihatid mo ako. Biglang sinakta ni Master Wang si Jiang Yingying. Dapat sabihin na si Master Wang ay mayroon pa ring ilang mga kasanayan. Ang kanyang mabangis na kamao ay kasama ng umaatungal na hangin. Kung walang sapat na pundasyon, imposibleng sumuntok siya ng ganoon kabilis. Ngunit sa mga mata ni Jiang Yingying, ang bilis na ito ay wala sa lahat. May isang kasabihan na mahusay na sinabi, sa harap ng ganap na kapangyarihan, anumang trick ay lalabas na walang kapangyarihan, ano ang silbi ng mabilis. Dahan-daang itinaas ni Jiang Yingying ang kanyang kanang kamay, pinagmasdan ang kanyang kamao, at nawala ang kanyang kaliwang kamay sa likod niya. Gusto mo na talagang mamatay. Nang makita ito ni Master Wang, nagpakawala siya ng malamig na boses at muling nagdagdag ng lakas. Pop! Nang magtama ang mga kamao at palad sa isa't isa, tumigil ang mga kamao ni Master Wang. Parang nontog sa pader, hindi na siya makakapasok ng kalahating pulgada. Ngunit si Jiang Yingying ay isang mukha ng liwanag, kanang kamay ay hindi gumagalaw, kaya madaling hinarang ang pag-atake ni Master Wang. Ang mga mag-aaral ni Master Wang ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagdilat, at ang kanyang puso ay mas nabigla. Ang maliit na batang babae na ito, sa hindi inaasahang pagkakataon ay napakadaling makalaban sa kanyang lakas ng tindahan ng isang suntok, ito ay posible. Bukod dito, ang anti-shock force na pinabalik ng kanyang kamao ay nagpamanhid sa buong braso ni Master Wang. Si Master Wang, na hindi makapaniwala sa kanyang puso, ay hindi na hinahamak si Jiang Yingying. Sa oras na ito, pakinggan lamang ang sinabi ni Jiang Yingying, Master Wang, kulang ba ang lakas mo, hindi ka ba naghahaponan ngayon? Tinanong din ito ang mga pagdududa ni Zhong Tianli. Sa kanyang opinyon, tiyak na nagawang alisin ng kamao na ito ang kanang kamay ni Jiang Yingying, ngunit paanong walang reaksyon ngayon? Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Master Wang kay Jiang Yingying, ngunit hindi niya ginalaw ang kanyang kanang kamay. Master Wang, anong problema mo? Tanong ni Zhong Tianli. Tumingin si Master Wang kay Jiang Yingying na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang tila ordinaryong batang babae na ito ay magiging napakalakas. I'm just trying. I didn't expect that you really have some ability. Huminga ng malalim si Master Wang at sinabi na sa oras na ito, hindi niya ginagamit ang lahat ng kanyang lakas.
Sa bagay, babae lang naman ang kaharap niya. Paano niya direktang magagamit ang kanyang buong lakas? I'll give you another chance. This time, kailangan mong magsikap. Nakangiting sabi ni Jiang Yingying. Ang pangungusap na ito ay isang malaking kahihiyan kay Master Wang, na nagpabagabag sa kanyang mukha. Mabangis niyang sinabi, "Little girl, you don't shed tears until you see the coffin. Today I want you to die in my hands. Hanggat mayroon kang ganitong kakayahan, mamamatay ako ng kusa." Sabi ni Jiang Yingying. Nagiging distorted ang ekspresyon ni Master Wang, na nagpapakita na talagang galit siya. Sa harap ng paulit-ulit na paghamak at pang-aasar ni Jiang Yingying, hindi na niya ito mapigilan. Bawiin ang kamao, si Master Wang ay lihim na nag-iimbak ng lakas, ang kamao na ito ay hindi lamang upang iligtas ang kanyang dignidad, ngunit hayaan din ang batang babae sa kanyang harapan na matikman ang presyo ng paghamak sa kanya. Nang makitang nakaumbok ang mga kamao ni Master Wang, hindi mapigilan ni Zhong Tianli na kuyuman ang kanyang mga kamao. Sinasabing kayang pumatay ng baka si Master Wang sa isang suntok. Ano ang halaga ng isang maliit na batang babae? Master Wang, kahit napatayin mo siya, matutulungan kitang pagtakpan ang bagay na ito. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Sabi ni Zhong Tianli. Sa labas ng courtyard ni Aaron, nakaupo na si Aaron sa threshold para panoorin ang play. Ang hitsura ni Master Wang ay hindi nag-aalala sa kanya, dahil ang lakas ni Jiang Yingying ay hindi nakalaban ng mga ordinaryong tao. Bukod dito, sa mata ni Aaron, ang tinatawag na Master Wang ay isang charlatan lamang. Paano nito banta si Jiang Yingying? Aaron, siya ay isang maliit na babae. Sa oras na ito, naglalakad si Yan Jun sa Aaron na may ngiti. Lolo Yan, kung sino man ang magtrato sa kanya bilang isang maliit na babae, sila ay magbabayad ng presyo. Sabi ni Aaron. Hindi itinanggi ni Yan Jun ang pangungusap na ito, at si Aaron din, na upo sa threshold, ay nagsabi, "Isama mo si Jiang Yingying, makakapagbigay siya ng malaking pakinabang para sa iyo, ngunit kailangan mo ring mag-ingat, pagkatapos ng lahat." Aaron masaya sinabi, "Beauty ay may tulad na mga pribilehiyo, ngunit Jiang Yingying ay hindi, ito ay hindi na siya ay hindi maganda, ngunit siya ay nakatagpo ng problema, may kakayahan upang malutas." Si Jiang Yingying ay isang napakabuting babae. Ano man ang kanyang figure o hitsura, siya ay talagang kaakit-akit sa mga ordinaryong lalaki. Sa mga mata lamang ni Aaron ay nagagamit niya ang ordinaryong dalawang salita para ilarawan siya, totoo iyon. Tumanggo si Yan Jun at nagpatuloy, "Sana talaga ay makalusot ka sa isang piraso ng langit at lupa sa Apocalypse. Ang mundo doon ay dapat na mas kahanga-hanga." Nakaramdam ng pag-asa ang Aaron mula sa mga salita ni Yan Jun, na nagpapakita na talagang gusto niyang pumunta sa Apocalypse, ngunit ang Apocalypse ay hindi isang lugar na mapupuntahan ng sinuman. "Lolo Yan, kapag mayroon akong kakayahan sa hinaharap, dadalhin kita sa Apocalypse at hahayaan kang makita ang mahiwagang lugar," sabi ni Aaron. Masayang ngumiti si Yan Jun. Kontento na siya sa Aaron. Kung tungkol sa Apocalypse, hindi niya naisip. Hindi na makapagbigay ng tulong si Yan Jun ngayon para sa Aaron. Ganon din, ayaw niya magdala ng kaguluhan sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na inilibing sa dilaw na lupa, at sapat na upang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tinapik ang balikat ni Aaron, sinabi ni Yan Jun, "Masasabi mo na, yan lolo ay naging napakasaya, Apocalypse ay walang sino man ang maaaring pumunta sa lugar, yan lolo ay hindi nais na bigyan ka ng problema." Aaron ay hindi masyadong sinabi, dahil hindi niya alam ang Apocalypse, at hindi siya nang ahas na bigyan si Yan Jun ng garantiya sa kalooban, ngunit kung magkakaroon siya ng ganoong pagkakataon, tiyak na gagawin niya ito. Sa oras na ito, si Master Wang sa kabilang kalsada ay biglang lumuhod sa harap ni Jiang Yingying. Hindi napigilan ni Aaron na matawa at sinabing, "Masyadong sikat ang master na ito. Lahat ng master sa Yanjing ay maaaring bumuo ng grupo. Ang ganitong uri ng tao ay isa lamang na hindi pa nakikita ang mundo." Hinamak ni Yan Jun ang daan. Ginamit ng pangalawang kamao ni Master Wang ang lahat ng kanyang lakas, ngunit muli niyang nabanggaan. Palad ni Jiang Yingying, na hindi pa rin nakagalaw kay Jiang Yingying. Sa kabilang banda, sa sandaling itulak ni Jiang Yingying ang kanyang kamay, ang lumakas ang anti-shock force, kaya namamanhid ang buong braso ni Master Wang.
Sa pagkakataong ito, natural na alam ni Master Wang na hindi siya maaaring maging kalaban ni Jiang Yingying, kaya lumuhad siya nang magkusa si Jiang Yingying na iwagayway ang kanyang kamao. Alam niya iyon ang kanyang lumang buhay ay hindi maliligtas kung ang dagok na ito ay bumagsak, kaya kinailangan niyang lumuhad at humingi ng awa. Master Wang, ikaw. Tiningnan ni Zhong Tianli ang eksena ng may pagtataka. Ito ang master na binayaran niya ng maraming pera para imbitahan. Paano ito naging mahina? Jiang Yingying hindi pa niya nagawa, kaya lumuhad siya at humingi ng awa. Nagngangalit si Master Wang. Alam niyang napakalakas ng batang babae na kahit bigyan siya ng 10 beses ng halaga, hindi siya ang mamamahala, tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ng digmaang ito, naging mabaho ang reputasyon ni Master Wang sa Yanjing, isa kang master. Paano ka luluhod? Tumayo at lumaban sa akin. Sabi ni Jiang Yingying sa malamig na boses. Nanginginig si Master Wang at sinabing, "Bata, hindi ako master. Gimik lang ako para takutin ang mga tao. How dare I fight with you? Please do me a favor and let me go." Pero hindi pa ako nalilibang. Ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Jiang Yingying na may matagal na tingin. Malamig ang pakiramdam ni Master Wang. Kung nakipag-away siya kay Jiang Yingying, magiging cool talaga siya. At kung siya ay matalo, paano siya mabubuhay sa hinaharap? Habang nag-iisip kung paano makakatakas ay bigla siyang may naisip at nagningning ang mga mata. Tumangala kay Jiang Yingying, sinabi niya, "Batang babae, magkakaroon ng martial arts meeting sa Yanjing sa loob ng ilang araw. Kung gusto mong lumahok, matutulungan kita. Sigurado akong mapasaya kita." Martial Arts Conference. Bahagyang kumunat ang noo ni Jiang Yingying. Hindi siya masyadong interesado sa ganitong bagay. Kung tutuusin, sobrang tagal. Nang gusto niyang tumanggi, nanggaling sa likuran ang boses ni Aaron. Tulungan siyang makakuha ng lugar. Gusto niyang sumali, sabi ni Aaron. Lumingon si Jiang Yingying at tumingin kay Han Sanchen na nagtataka at sinabing, "Kuya Sanchen, hindi ba kailangan nating bumalik para ipagdiwang ang bagong taon?" Sa oras, sinabi ni Aaron na may mahinang ngiti, ngunit walang maraming pagkakataon para sa komperensya ng martial arts. Hindi mo ba gustong subukan ang iyong kakayahan? Pangunahing natatakot si Jiang Yingying na maantala ang kanyang pagbabalik sa Yuncheng para sa Spring Festival, ngunit dahil sinabi ito ni Aaron, anong dahilan niya para tumanggi? "Sasali ako. Umalis ka na dito," sabi ni Jiang Yingying. "Oo, ako na mismo ang magpapadala sa iyo ng imbitasyon bukas." Sa mga salitang ito, pinahira ni Master Wang ng langis ang mga talampakan ng kanyang mga paa. Iniwan ni Zhong Tian ang kanyang mga paa ng mahina at nanatili sa parehong lugar. Hindi ito tulad ng paglalakad o hindi. "Zhong Tianli, mukhang hindi sapat ang aral na itinuro ko sa iyo. Gusto mo pang ilipat ang pamilya ko." Malamig ang tingin ni Aaron kay Zhong Tianli. Nanginag si Zhong Tian sa kanyang mga paa at natakot hanggang sa mamatay. I didn't. Daan lang ako. Hindi ko talaga alam ang sasabihin ko." Si Zhong Tianli ay gumawa ng isang katawa-tawang pahayag. "Sino ang tumulong sa iyo na mag-isip ng ganito?" Tanong ni Aaron, gamit ang utak ni Zhong Tianli. Sa opinyon ni Aaron, tiyak na hindi niya maisip ang ganoong paraan. "Zhong Chenny, si Zhong Chenny ang nagsabi sa akin na dapat kong gawin ito." Sabi ni Zhong Tianli. Ang sagot ay eksaktong kapareho ng hula ni Aaron. "Alam mo ba kung bakit naging mabait siya para tulungan ka?" Sabi ni Aaron. Mapurol na umiling si Zhong Tianli. Hindi niya alam kung bakit naging mabait si Zhong Chenny na tulungan siyang makahanap ng paraan, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit gustong bigyan siya ni Zhong Chenny ng pagkakataong ito. "Gusto niyang hiramin ang kamay ko at paalisan ka," sabi ni Aaron. Bagamat hindi matalino ang utak ni Zhong Tianli, naiintindihan niya ito sa kadahilanang ito. "No wonder he's willing to give me a chance." Yun ang naisip niya. Sabi ni Zhong Tianli na nagngangalit ang mga ngipin. Walang magawang umiling si Aaron. Idiot talaga ang lalaking ito. Hindi niya maintindihan ang ganoong simpleng katotohanan. Gaya ng inaasahan, walang utak ang mga taong may muscles. "Hindi kita ipapahiya ngayon. Umalis ka dito, pero kung maglakas loob kang magpakita ulit dito, hinding-hindi kita mapapatawad. Bumalik ka at sabihin mo kay Zhong Mingguo na bibigyan ko pa siya ng ilang araw." Sa pagtatapos ng martial arts conference, kung hindi siya pumunta sa courtyard ni Han at lumuhad, gusto kong mawala ni Yanjing ang pangalan ng pamilya ni Zhong. Malamig na sabi ni Aaron. Napakabilis din tumakbo ni Zhong Tianli,
Medyo ayaw at nostalgic, at maging ang kanyang pagkamuhi sa Aaron ay inilipat kay Zhong Cheney. Pamilya Zhong, nang ihatid ni Zhong Tianli ang mga salita ni Aaron kay Zhong Mingguo, lubos na nagalit si Zhong Mingguo. Hindi niya napigil ang pag-alitan si Zhong Tianli at pinatay pa niya si Aaron. Aaron dare to be so arrogant. Gusto ko siyang mamatay. Sa mga salitang ito, alam ni Zhong Cheney na hindi na ito kayang tiisin ng kanyang lolo. Ang bagay na ito ay dapat niyang lutasin. Lolo, hindi ba siya a-attend ng martial arts conference? Mawawalan siya ng mukha sa martial arts conference, at narinig ko na pipirma siya ng life and death certificate sa martial arts conference. Basta habang naglakas loob siyang pumirma, hahayaan ko siyang mamatay, sabi ni Zhong Cheney. Nang marinig ito, bahagyang gamaan ang kalooban ni Zhong Mingguo, at sinabing, Cheney, huwag mo akong pababayaan. Zhong Tian ng isang magaan na ngiti, sinabi, Lolo, hindi ako tulad ng ilang basura ay ipagyayabang lamang, ipinapangako ko sa iyo ang mga bagay, gagawin. Naiintindihan ni Zhong Tianli ang ganitong uri ng panunuya, ngunit hindi siya galit. Sa harap ni Zhong Mingguo, hindi siya kwalipikadong magwala. Pagkaalis ni Zhong Mingguo, sinabi ni Zhong Tianli kay Zhong Cheney, Zhong Cheney, hindi ko akalain na napakatuso mo. Gusto mong sayangin ako sa kamay ni Aaron. Labis akong nadismaya. Bumalik ako ng walang pinsala. Tumingin si Zhong Cheney kay Zhong Tianli nang may panghahamak at sinabing, sa tingin mo ba ay papansinin ko ang iyong basura? Nagalit si Zhong Tianli sa kanyang puso. Pinuntahan niya si Zhong Cheney at hinawakan ang leeg ni Zhong Cheney. Maniwala ka man o hindi, kaya kong baliin ang leeg mo. Nagbanta si Zhong Tianli. Nakatingin si Zhong Tian sa mabangis na mga mata ni Zhong Tianli, kalmado ang ekspresyon, sinabi ni liwanag, naglakas loob ka bang saktan ako? Subukan mong tingnan kung itataboy ka ng lolo mo sa pamilya Zhong. Ako ang pangunahing tagapagtaguyod ng pamilya Zhong, ngayon, at ikaw ay isang basura na walang kakayahan. Lalo nitong ikinagalit si Zhong Tianli, ngunit alam niya ang bigat ng mga salita ni Zhong Cheney. Sa atensyon ni Zhong Mingguo kay Zhong Cheney, kung talagang nasaktan niya si Zhong Cheney, tiyak na itataboy siya ni Zhong Mingguo sa pamilya Zhong nang walang pag-aalinlangan, maglakas loob ka. Natatakot na itaboy sa pamilya Zhong at maging pulubi. Sabi ni Zhong Cheney. Nanginginig sa galit ang mga pulso ni Zhong Tianli, ngunit gaano man siya kagalit, nanatili siyang kalmado at makatuwiran sa kanyang isipan at binitawan si Zhong Cheney. Ngumisi si Zhong Cheney, tingnan mo ang iyong kakayahan bilang isang basura, ano ka qualification to fight with me? Zhong Cheney, papanoorin kitang matalo sa Aaron. Sa oras na iyon, qualified ka pa bang magyabang sa harap ko? Sabi ni Zhong Tianli, hindi ba ako makakaharap ng lalaking kaya mo, hindi makitungo sa. Sa mga mata ni Zhong Cheney, ang Aaron ay mas mababa sa iyo. Naiinis na sabi ni Zhong Cheney. Hindi umimik si Zhong Tianli. Sa oras na ito, umaasa siyang mahuhulog si Zhong Cheney sa mga kamay ni Aaron. Kahit na ito ay isang mapangwasak na dagok sa pamilya Zhong, hindi niya gusto si Zhong Cheney na patuloy na maging mapagmataas, ang pagtingin sa kanya ay ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo. Pagtingin sa likuran ng pag-alis ni Zhong Cheney, sinabi ni Zhong Tianli sa kanyang sarili na bago labanan ang Aaron, naisip din niya na ang Aaron ay isang sayang, ngunit ngayon, si Zhong Tianli ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoong ideya, dahil hindi man lang niya nasubukan kung gaano kalakas ang Aaron, ngunit sapat na ang batang babae para gawin si Zhong Tianli na huwag hamakin. Kahit na ang isang babaeng nasa ilalim ng kamay ay napakalakas, ang tunay na lakas ng Aaron ay dapat na napakalakas na hindi maisip ni Zhong Tianli. Kinabukasan, nagpadala si Master Wang ng imbitasyon sa martial arts conference, at nagdala din siya ng 2 kopya, tila isa para sa Aaron, hindi ko na kailangan. Si Jiang Yingying lamang ay sapat na. Sabi ni Aaron kay Master Wang. Si Master Wang ay hindi nagpakita ng anumang paghamak. Bagamat pinahiya siya ni Jiang Yingying, siya ay iginagalang bilang isa sa mga martial arts masters. Kung siya ay matatalo, siya ay matatalo. Kung siya ay mahina, siya ay magkakaroon para tanggapin ang kanyang kapalaran, na napakaraming eksperto sa komperensya ng martial arts na ito. Sigurado ka bang siya lang ang dadalo? Pansamantalang tanong ni Master Wang, hindi pa ba sapat? Natatakot ako na ang martial arts meeting na ito ay hindi sapat para maglaro siya ng mag-isa.
Nakangiting sabi ni Aaron. Tumingin si Master Wang Yuguang kay Jiang Yingying. Kapag inawi siya ng babae, hindi pa ba siya nakabuo ng buong lakas? Kung may tinatago, nakakamangha. Pagkatapos ng lahat, siya ay hindi lamang isang babae, ngunit isang napakabata na babae. Ito ay tumatagal ng mas maraming oras upang maipan ang lakas ng isang tao. Kahit na ang isang malakas na tao na may pambihirang talento ay hindi maisilang na lumaban. Kailangan niya ng mas maraming oras para maasa ang sarili. Ano ang ibig sabihin ng Lingyun Dagon? Sa oras na ito, tinanong ni Jiang Yingying si Master Wang. Si Master Wang ay nakaramdam ng kahihiyan sa kanyang mukha at sinabing, ito ang pangalan ng aking martial arts museum. Para makasali sa martial arts conference, kailangan mong magkaroon ng lugar sa martial arts museum. Kaya naman pinapirma kita sa pangalan ng Lingyun Daos Museum. Agad na hindi kasiyahan ni Jiang Yingying, na hindi ibig sabihin na lalaban siya para sa Master Wang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!